Amen. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak after 22 months, halos 2 years na, no? Last time na ako po ay nakasama nyo dito. At talaga pong hindi po tumitigil ang dyablo, no? Pinipigilan tayo, pero hindi po tayo papapigil. Amen. At ako po ay nagagalak ngayong umaga. Muli ko kayong nakasama. At ako po ay nakatayo dito upang magamit sa paghatid ng salita ng Panginoon. Amen. At mapalad po ang ating pong panambahan na to sapagkat tayo po ay hindi po nagkukulang sa pagpapaalala. Yung pong series natin pong tinatalakay mula po itong buwan ng October is about our identity in Christ. God, ano? Napakasarap pong pagbulay-bulayan kung ano nga po tayo sa katatuyuan natin sa harapan ng Diyos. Yung pong unang Sunday, if I'm not mistaken, is I am a child of God. Amen? Natutunan po natin na hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yung lamang na sa Kanya ay sumampalataya at tumanggap. At I believe na tayo pong lahat dito, amen po ba? Tayo ay tumanggap, sumampalataya sa Kanya, kaya nga't we are called the children of God. Amen. At yung pangalawang Sunday, I am a friend of God. Amen. He is our best friend. Sabi nga ng ating punong pastor, gawin po natin siyang best friend natin. Yung mga BFF natin yan, iiwanan tayo. Subalit ang Diyos, ang Panginoon, walang iwanan. No? In times, for better or for worse, sabi nga nung kanta natin kanina, siya'y lagi natin kasama. He is always God. He is always our God. Amen po ba? At ngayong umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan, bubulay-bulayan, title po is, I am a soldier of God. Soldier nga po ba tayo ng ating Panginoon? Tayo pong mga anak ng Diyos na tinatawag na tumanggap sa Kanya at sumampalataya, we are automatically enlisted. No? Automatically sa ayaw at sa gusto po ninyo, pag tinanggap nyo ang ating Panginoon, pag kayo ay tagasunod ng ating Panginoon, kayo ay kawal ng Diyos. Amen? Sino po ba distong nagagalak at tayo ay kawal ng Diyos? Yung pong mga star dyan, no? Sabit po natin dyan, pagmalaki po natin, na tayo nga po ay kawal ng ating Panginoon. At sisimulan po natin sa ating pong verse for today, yung pong sa 2 Timothy, chapter 2, verse 3 to 4, ang sabi po dito, endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus. Soldiers don't get tied up in the affairs of civilian life. For then, they cannot please the officer who enlisted them. Tayo po yumuko sandali sa panalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po aming Ama. At kayo po ay palaging tapat. Kami po inyong iniingatan. At kami po binigyan niyo muli ng pagkakataon na kami po ay magkakasama-sama sa umagang ito upang kayo ay mapapurihan, mapasalamatan at maitaas. Higit kanino man, Panginoon. Lord God, dalangin po namin at hiling namin ang presensya ng iyong banal Espiritu. Although mula pa po kanina sa aming pag-aawitan, Panginoon, damang-dama na po namin ang kanyang presensya. Dalangin namin, O God, na gabayan niyo nga po kami ng iyong Espiritu hanggang sa katapusan ng gawain mo sa umagang ito. At itago mo nga po ako, Lord, Panginoon, sa inyong likuran. Gamitin mo lamang po ako, Lord God, daluyan ng mga salita mo na tanging ikaw lamang, Diyos, ang may taas. Na tanging mga salita mo lamang, Panginoon, ang siyang mamutawi sa aking mga bibig sa umagang ito, such that all your people will be blessed by your words today, O God. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen. Amen. Sabi po dyan, no? Endure suffering along with me. Ito po yung mga salita ni Apostle Pablo kay Timoteo.
who is a young pastor at that time. Ito po'y naisulat sapagkat iba't iba na pong mga persecutions ang nangyayari upang palakasin ang loob ng kanyang protege, si Timoteo, and which is also applicable to us today. Kung nais niyong maging kawal ng Panginoon, we have to endure suffering along with God. Tandaan po ninyo, wala pong sundalo na hindi nasusugatan. Wala pong sundalong takot sa sugat. Kapag ikaw ay tunawag na isang kawal ng Panginoon, dapat handa kang harapin lahat ng panganib. Kabi-kabilang mga pagbabato ng dyablo. Hindi dyan ang dyablo, lagi lamang po siya naghihintay, Hanggat nakakakita siya ng pagkakataon, wala siyang nais gawin kung hindi pabagsakin niya ang mga anak ng Diyos. Subalit mapalad tayo, we are enlisted with our Commander-in-Chief, who is the name above all names. Hindi po siya basta-basta kung sino-sino lamang. Siya ang ating Diyos na buhay. At sinabi dito na kapag ikaw ay isang sundalo, you should not get tied up in the affairs of civilian life. Ibig pong sabihin nun, kung ikaw ay isang kawal ng Diyos, you should not be busy worrying about what food you are going to take, about what drink you are going to drink. Ang Panginoon, ang Commander-in-Chief mo, ang magpo-provide ng lahat ng yan. All you have to do is to undertake the mission na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Tayo ay may mga sinumpaang mga tungkulin bilang mga kawal ng Diyos. At ano po ba yun? Upang itaguyod natin ang magandang balita na hatid sa atin ng ating Panginoon. And because of that, kailangan po'y maging handa tayo, Mabato man tayo, masugatan man tayo, magkadapa-dapa man tayo ng ilang beses, babangon at babangon pa rin tayo ng dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Marahil yung iba na panghihinaan ng loob, sabi nila, hindi na, ayaw ko na, hanggang dito na lamang. Kapatid, tandaan mo, kailanman ang Diyos hindi ka susukuan. Kailanman ang Diyos hindi ka iiwan. Kung hindi ka niya iiwan, ano ang dapat mong gawin? Stay, sabi nga ni Pastor June. Be still. Just follow the instructions. Bilang good soldier, a good soldier follows the instructions of his Commander-in-Chief. Alam niyo po yung kantang, Yes, Lord, Yes, Lord. Yan, pakanta ako. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Napakaganda po, Sa ating Panginoon, we should always say yes and never say no. Sapagkat siya kailanman, hindi niya tayo bibitawan. Sinabi dito na we should not be busy about the affairs of civilian life. Bakit? Sapagkat tayo bilang mga anak ng Diyos ay binago na. Hindi na tayo dapat nakikiayon sa takbo ng mundong ito. Sabi sa Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the patterns of this world, but let your minds be transformed. Kaya dapat yung ating mindset. Ilang beses na po natin narinig dito sa pulpito, our mindset should be fixed not on the earthly things, but on heavenly things. At bilang isang good soldier of Christ, huwag mong alalahanin ang business ng mundong ito, sapagkat ang business ng mundong ito ay walang kabuluhan sa business ng ating Panginoon. You were not made to attend to the business of this world. We were made to attend to the business of His kingdom, even while we are still here on earth. Amen. Amen.
Sabi dito sa Matthew 16:24, whoever wants to be my disciple must deny themselves and carry up their cross and follow me. How can you follow Christ when you don't want to give up the things that you have here on earth? Kapag sobrang na po tayo naging komportable sa mundong ito, ayaw na po nating iwanan. Ayaw na niyang iwanan. No? Pag kami tinanong ka, handa ka na bang mamatay? Handa ka na bang humarap sa iyong Creator? Hindi pa. Hindi pa ako handa. Bakit? Paano na yung mga napundar ko? Kanino ko iiwan yan? Tandaan po natin, we were not designed to be permanent residers of this world. Hindi po tayo permanent na residente dito sa mundong ito. We are just pilgrims. Nakikiraan lang po tayo. Dahil sa biyaya ng Panginoon, nakagkaroon tayo ng comforts here while we are here on earth dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Subalit, hindi po wasto at hindi nararapat na yakapin natin ito at tayo ay mawili at hindi na tayo maging sabik sa buhay na ipinangako niya sa atin na buhay na walang hanggan. Amen. At tanda po natin, bilang mga kawal ng Diyos, we should always avoid to follow our emotions. No? Dahil po, sabi dito sa salita ng Panginoon, sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. No? Kapag po puro yung emotions tayo, puro po yung, feel ko ganito, feeling ko ganito, feeling ko ganito. Ano naman ang sinabi ng salita ng Panginoon? Kinonsulta mo ba kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Bilang mga kawal ng Diyos, hindi ang puso mo ang sinusunod mo. Ang sinusunod mo ang salita ng iyong Commander-in-Chief. Amen? Hindi yung gusto mo, kung hindi ang gusto niya, ang nais niya, ang siyang iyong gawin, sapagkat wala siyang nanaisin na hindi magiging kapaki-pakinabang para sa iyo. Amen? Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sabi sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Pag sinabi mong I no longer live, wala na ito, wala na, hindi na ako ito. Hindi na ako ito, hindi na ito ang nabubuhay, hindi na ang sarili ko ang nabubuhay sa akin. Ang Panginoong Hesus na ang nabubuhay sa akin. At kung ang Panginoong Hesus ang nabubuhay sa iyo, kapatid, alam mo na kung ano dapat, ang dapat at ang hindi nararapat. Alam mo kung anong nais ng Panginoon. Alam mo ang dapat at hindi dapat na gawin mo sa iyong araw-araw na buhay. Sa 1 Samuel 15:22-23, ang sabi dito, but Samuel replied, what is more pleasing to the Lord, your burnt offering and sacrifices, or your obedience to His voice? Listen, obedience is better than sacrifice. Nabanggit po dito sa salita ng Panginoon ang word na obedience. Ako po bilang isang OFW, 27 years na po akong nagtatrabaho sa isang Korean company. Isang bagay na aking hinahangaan sa mga Koreans is their obedience to their superiors. Kapag sinabi ng kanilang superior, tumalon ka, kahit nabangin yun, tatalon yun. They are very loyal, they are very obedient. Alam nila na hindi ang kanilang wisdom, ibig sabihin, hindi ang kanilang sariling desisyon ang kanilang sinusunod. Kapag mayroong pagpupulong, kapag sinabi ng boss na ito ang gagawin, we have to stick with the plan. No matter what, you have to stick to the plan. You have to carry on the vision. Obedience is very important sa isang buhay ng isang sundalo. Obedience and self-discipline. Hindi ka po pwedeng maging obedient kung wala kang self-discipline, I believe. Tama po ba? Kung wala kang self-discipline,
kailanman hindi ka pwedeng magiging obedient. Hindi ka pwedeng maging masunurin. Kasi wala ka nga self-discipline eh. Ang gusto mo, yung gusto mo ang mangyayari, hindi ka sumusunod sa nais ng nakakataas sa iyo, then you can never be a good follower. Subalit bilang mga anak ng Diyos, obedience is very, very important. Alam naman po natin kung anong background na itong verses na to, itong scripture na to, na kung saan ang ating Panginoon ay naghatid ng salita sa pamamagitan ni Samuel, isang pag-uutos kay Saul, na patayin yung mga Amalekites dahil sila po ay humarang nung sila po ay palabas ng Ehipto. Kaya sabi ng Panginoon, patayin mo lahat. Wala kang ititira mula sa matanda, bata, babae, lalaki, maging ang kanilang mga kamelyo, kanilang mga tupa, lahat ubusin mo. Yan ang pag-uutos kay Saul. Subalit ang nakakalungkot, sumunod nga si Saul, pero hindi siya sumunod with full obedience. Unang-una, hindi niya pinatay yung hari, si King Agag. Pangalawa, pinili niya yung matatabang tupa, yung mga matatabang alaga nila, at ang dahilan daw niya, ihahandog ko naman sa ating Panginoon. Minsan tayo po ay nakaka-experience din ng ganito. Meron tayo mga excuses. Pag nanalo naman ako, magta-tithes ako. Yung 10%, dodoblihin ko nga eh. Gagawin ko nga 20%, manalo lamang ako. Ang kalabanan yun, masusuhulan ninyong Panginoon. Hindi kailangan ng Panginoon ang mga bagay na yan. What He needs from us is our obedient heart. Ano po naging consequences nito? Ang sabi ng Panginoon, mula ngayon, hindi na sa lahi mo magmumula ang mga hari ng Jerusalem. So tayo po bilang mga anak ng Diyos, tayo man ay dapat matuto sa kung ano ang mga natutunan natin sa ating pagbabasa, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Oo nga, hindi tayo pinagbabawalan na mag-alay at karapat dapat lamang nadalhin natin ang ating mga ikapu at ang ating mga handog pag-ibig. Subalit, higit sa lahat, ang tinitingnan ng Diyos ay ang ating pusong marunong sumunod. At sabi ko nga, bilang mga kawal, to be a good soldier is to be obedient and to have self-discipline. Dapat ay maging tagasunod lamang tayo kung ano ang iniutos sa atin. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5, sabi dito, for though we walk in the flesh, we are not waging war against the flesh. No, hindi tayo nakikipaglaban sa pamamagitan ng physical ng ating mga laman. We are fighting. Yung awit natin kanina, this is how we fight our battles. Paano po? We fight our battles through prayers. We fight our battles through prayers at sa ating pagsunod sa ating Panginoon, sapagkat ang ating kalaban ay hindi sila tao, kung hindi sila ay mga espiritu. So sabi nga, we should worship God in spirit and in truth. Sabi sa salita ng Panginoon, we have to fight our battles in the way that they are fighting. Hindi tayo pwedeng makipaglaban sa kanila physically. Isa pong hinahangaan ko sa may nakita ko yung agila at saka yung ahas. Nung sila ay naglalaban doon sa baba sa lupa, halos matalo-talo yung agila. Subalit yung agila, anong ginawa niya? Itinaas niya yung ahas. He fought the battle where he is strong. Alam niya, doon siya malakas. Doon siya magwawagi. At doon siya humarap sa kanyang kalaban. Tayo bilang mga anak ng Diyos, saan tayo malakas? Malakas tayo sa ating pananampalataya. Labanan natin ang ating kalaban sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen! Rin po ang Panginoon, sa ating pananampalataya ng dahil lamang sa kanyang biyaya, napagtagumpayan na natin ang lahat. Amen!
At tayo po ay magsisimula na po sa mga pointers natin. Napahaba din po yung introduction. We are good soldiers of Christ. I am a soldier of God. And I am a good soldier of God because I have a bold spirit. Lagi po natin declare yan. Bold spirit. 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang sabi dito, For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. We are not given the spirit of fear. Medyo tatagal po tayo ng konti siguro sa pointer na to. Dumating po ako dito mula Saudi Arabia, September 18, last month. I was very excited na makasama kayo at ang aking pamilya. September 18, and bilang protocol po ng ating gobyerno, I have to undergo 10 days hotel quarantine. At standard procedure po, after 7 days, masaswab ka, You're going to take a sample, So excited na po ako pagkatapos ng swab. Nag-empake na ako. I am ready to go on the 10th day. September 24 po yun, nang ako'y maswab. September 25, I got the shock of my life, sabi nga nila. Nung matanggap ko yung email, positive ako sa COVID-19. September 25. Nabigla ako. Natakot po ba ako? Yes. Tinanong ko ba ang Panginoon? Tinanong ko siya? Yes. Tumigil ang aking mundo sa loob ng 3 minuto. Ang sabi ko, Lord, ano po ba ito? Panginoon, what is this? Bakit? Ano po ba ito? After 3 minutes, ako po inahiya sa Panginoon. I found myself kneeling down. Kneeling down in prayer. Sabi ko, Lord, salamat. Maraming salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon na pagdaanan ko ito. Lahat ng takot ko'y napawi. Nanalangin ako sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Sabi nila, positive ako. That is the fact. The truth is, pinagaling mo ko at wala akong sakit. At lagi kong inulit-ulit, I will live and I will not die. And I will declare the goodness of God. Paulit-ulit ko sinabi yun. At inulit-ulit kong sinabi yung Isaiah 54:17, No weapon is formed against me can prosper. Walang anumang sandata ng dyablo ang magwawagi sa akin. Hindi yan takot. Hindi yan COVID-19. Walang anumang sandata. Ang sabi nga niya, and that whatever tongue that is raised up against you in judgment, you shall condemn. Hindi ko tinatanggap. Nung una, sabi ko, siguro nga, positive ako. Pero nung mamimasmasan ako, hindi ko tinatanggap. Satanas, kunin mo yan, sa'yo yan. Dalhin mo yung COVID mo doon sa impyerno. Huwag mo kong idamay sa kalokohan mo. Ako ay anak ng Diyos at hindi niya ako pababayaan at hindi ako matatakot. Subalit sabi ko nga sa panalangin ko, salamat Panginoon, binigyan mo po ako ng pagkakataon sapagkat nung una, pagka meron pong mga COVID positive sa mga church members namin, lakasan mong loob mo. Ipagpipray kita. Puro lang ako ganoon, theory. O ngayon, sabi ng Panginoon, mag-training ka. Pinahintulutan ko na dumang ka dyan upang ikaw ay magsanay kung anong nararamdaman nila. So yung pong pang-7th day, ako po, for the first time in my life, nakasakay ako ng ambulansya. Special service mula sa hotel. Papunta doon sa Clark Quarantine Facility, Sabi ko nga, mag-picture na ako sa loob ng ambulansya. Sabi ko, Satanas, ito ang sundo mo para sa akin?
Hindi ko tatawanan lang ng Panginoon yan. Wala. No? Nung nandun ako sa COVID facility, dinala ko sa isang cubicle na 8 by 8 feet, 2.4 by 2.4 meter, kurtina, ang takip. Unang-unang ginawa ko, nanalangin ako sa Panginoon at pinanalangin ko yung, nagtataka ako doon sa hotel, nung ako'y sinundo, parang pinandidirihan ka ng mga tao na kalaman na positive ka. Ayaw lumapit sa'yo. Yung mga karga mo, ikaw magdalagay sa ambulansya. Lahat. No? Samantalang nung pagdating mo, sir, baka may order kayo, ganito. Nung malaman positive ka, yung karga mo, ayaw ka lapitin. O sige, bahala kayo. Bahala na ang Diyos sa inyo. Pagdating sa hotel, ay sa quarantine facility, nagtataka ako isang utility man, ang sumalubong sa akin, wala siyang mask. Hinakinuha yung mga karga ko. Inassist niya ako. Sabi ko, hindi ka ba natatakot? Positive ako. Ba't po ako matatakot? Positive din ako. Sabay lang po tayo nag-positive. Kaya lang po, nag-duty ako. Ako po ang inaharap nila sa mga positive. So pagkatapos sinatin niya ako sa cubicle, sabi ko, okay, sige, gusto mo panalangin kita? Natatakot ka ba na positive ka? Sabi niya, siyempre po, minsan nakakaramdam na, halika, mag-pray tayo. So yun po, nag-pray kami. Nakita ko yung ngiti sa kanyang mukha. No? So, ayun po, sa Badali Sabi, I was settled in the cubicle. Meron po mga tao na nandoon, medyo marami-rami kami. Sabi ko, Lord, ang daming niloloko ng dyablo. Okay ko. So in my prayer, pinapanalangin ko na palayain din sila. No? Nung sila ay makalaya na doon, sa aking pananalangin, 2 na lang kami naiwan sa quarantine. Araw-araw may umuwi. Hindi pa nagtapos doon, nililibot ko yung mga cubicle na bakante, ninilihans ko, Lord, hindi na magkakaroon ng laman ito, wala na magiging occupancy ito, wala na magiging positive, wala na nga, hanggang sa 2 na lang kami naiwan sa 3rd floor. Napakabuti po ng Panginoon. Hindi po niya tayo pinababayaan sa takot. Yung takot na akin nadama, it was immediately replaced by joy. Ako'y nagalak. Sapagkat ngayon, sabi ko, alam ko na kung anong feeling ng nakakalungkot na nandoon sa cubicle. Kapag ako ay may nakakausap na positive sa aking mga kasamahan, alam ko na kung paano ko sila kakausapin. Nung unang yabang ko magsalita, wala yan. Huwag ka mag-alala. Huwag ka malungkot. Nakakalungkot naman talaga eh. Sabi ko nga, yung mga doktor, sumasakit ang ulo sa akin kasi may monitoring morning, afternoon, yung mga nurse, wala po ba kayo naramdam? Di po kayo naghihilo? Di kayo Wala akong naramdam kung pwede nga pauwiin niya ako ngayon na. Sabi ko, pasensya na po kayo, di pwede. Sabi ko, kayo ang sasakit ng ulo sa akin pag ninyo ko pinauwi dito. Amen. So 1 John 4, verse 4, ang sabi dito, but you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than Spirit who lives in this world. Amen! Napakasarap po ng salita ng Panginoon. Yung Espiritu na nasa atin ay higit pa sa Espiritu na naririto sa mundo. Ano ang dapat nating ikatakot? Kung ang Espiritu ng Diyos ang nasa inyo, kung siyang kasama ninyo, siya araw-araw siyang kasama ninyo, ano pa ang dapat ninyong ikabahala? Napakasarap sa presensya ng Panginoon. Dumaan ka man sa ilog, sabi niya, hindi ka malulunod. Lumang ka sa apoy, hindi ka masusunog. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Proverbs 28:1, sabi dito, the wicked flee, though no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Yung pong mga wicked, yung mga si sister wife ko, madalas niya akong tawagin praning. Pag nakikita niya ako nag-i-spray na ng alcohol, yan, napapraning ka na naman. No? Sabi dito, the wicked flee, though no one pursues. Yung iba natatakot kahit wala naman kinatatakutan, sabi dito. But the righteous are as bold as a lion.
Yung lion po, hindi naman siya pinakamalaking animal, hindi animal kingdom. Subalit may nakikita po ko sa mga video, yung lion pagka sila'y nag-hunting, pag sila'y nakakagat sa liig, kumisan nandun sila sa likod ng elepante, talagang hindi bumibitaw, ano? Ang laki ng elepante pero ang tapang ng lion. Hindi siya bumibitaw kahit na anong gawin ng elepante, tumalon yun o ano man, nakakapit pa rin siya. Sabi niya, meron na akong hapunan, may agahan pa ako, ang laki na kayo ng elepanteng ito. Ganun daw tayo dapat maging bold bilang mga anak ng Diyos. Bold as a lion. Hindi man tayo ang pinakamalaking creatures. Hindi po, huwag na tayo magsabi ng laki. Huwag natin magitin ng height. Hindi man po tayo ganoon kalaki, subalit tayo ay malaki dahil sa ating Panginoon. We are bold because of Christ, because the Spirit who lives in us is greater than the spirit who is in this world. Proverbs 30:30 sabi dito, a lion mighty among beasts who retreats before nothing. Hindi siya susuko kanino man. Walang kinatatakutan yung lion. Hindi siya umuurong. Wala siyang inuurungan. Tulad natin, iba sa atin, konting kwan lang, balat sibuyas, sabi natin pang naririnig ko dito kina pastor. Huwag tayo daw mga balat sibuyas, We have to undergo training bilang mga sundalo. If you want to be a good soldier of Christ, dumaan ka sa isang maganda at mahigpit na pagsasanay. Nang sa ganon, pagkatapos ng pagsasanay mo, you can come boldly as a lion. You can come out boldly as a lion, all because of the grace of God. Wala tayong dapat sukuan sapagkat ang Diyos natin, wala siyang sinusukuan. Kahit nga tayo, hindi niya tayo sinusukuan. Kahit matitigas ang ulo natin, pasaway man tayo, hindi niya tayo iniiwan. Hindi niya tayo sinusukuan. Ganyan ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. So nandito po tayo sa next pointer. As a good soldier of Christ, we have the extraordinary strength. Pag sinabing extraordinary, hindi siya ordinary, Extra nga Kaya nga merong extra large. May double XL pa nga sa mga sizes. Sa strength, meron din extraordinary strength. Isaiah chapter 40, verse 29 to 31. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen. Napapansin po ba ninyo kung minsan, lahat tayo may mga pinagdadaanan, Mayroong mga pagsubok na pinapahintulot sa mangyari sa atin ng Panginoon. Subalit, di po ba ninyo napapansin yung iba? Halos minuto yung pagsubok na dumadaan sa kanila, hindi ordinaryong pagsubok, matitinding pagsubok, pero bumabangon pa rin sila. Ang lalakas nilang ang kanilang pananampalataya, They have the extraordinary strength. Bakit? Sapagkat ang kanilang pag-asa ay nakasandal lamang sa ating Panginoon. Amen. Kapag ang Panginoon ang iyong sinandalan, hindi ka lang sa pader nakasandal. Nakasandal ka sa buong pader ng subdivision. Hindi. Higit pa sa pader ng buong subdivision na sinasandalan mo. Ang Diyos, sabi nga, He is our fortress. He is the one whom we can depend on in all times. Ang ating Panginoon, kapag sa Kanya natin, iniaalay ang lahat ng alalahanin natin, Siya ang magbibigay ng lakas sa atin. Kapag tayo nanghihinaan ng loob, huwag tayo kay BFF lumapit. Huwag tayo kay kaibigan ko nito for 20 years, pa naunawaan niya ako. Mauunawaan ako nito. Huwag tayo sa Kanya unang-unang lumapit. Ang unang-unang lapitin natin, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. And He will restore your strength because you put your trust in Him. Amen. Kung sa Kanya tayo ay magtitiwala, kung sa Kanya tayo ay sasandal, hindi tayo mabibigo. We are going to come out victoriously because we are already victorious because of Him. Amen. Amen. Sa Philippians chapter 4 verse 13, ang sabi dito, I can do all things
through Christ who strengthened me. No? Palagi natin kinukot ang verse na ito, ano? Subalit sinasabi ba natin ito nagmumula sa ating kaloob-looban o sinasabi lang natin ito bilang pampalakas ng ating loob? Kapag sinabi natin, I can do all things through Christ, bibig sabihin nun, you can do all things. Gana-gana. Wala pong hindi kayang gawin ng Panginoon para sa atin. Kung naibigay niya ang kanyang bugtong na anak sa krus, ano pa ba hindi niya kayang ibigay sa atin? Amen? Kasama ng kanyang anak, ibinigay na niya lahat. Meron pa ba tayong meron pa ba siyang hindi pwedeng ibigay sa bawat isa sa atin? Yung bang pambayad natin sa Angeles Electric, hindi niya kayang ibigay? Yung pambayad natin sa Holy Angel, sa AU, hindi ba niya kayang ibigay kung ang kanyang bugtong na anak, ang buhay ng kanyang bugtong na anak ay inialay para sa atin? Walang hindi kayang gawin ang ating Panginoon. Amen? Okay, let us proceed po sa next pointer. We are the good soldiers of Christ because we have the indestructible shield of faith. Shield of faith. Ephesians chapter 6 verse 16. In addition to all of this, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Yung ating pong pangsanggalang sa pagbabato ng dyablo, walang iba kung hindi ang ating pananampalataya. Kapag may binabato sa iyo ang dyablo, ang panangga natin, ang ating shield of faith, yung pong pananampalataya natin sa Panginoon. Subalit kung minsan tayo'y nananampalataya, sinasabi natin, I have faith in you, O Lord. Naniniwala ako sa iyo. Ako ay naniniwala na hindi mo ko pinababayaan, pero sisilip-silip ka pakitang kay, kuno kaya. May kuno kaya yung dyablo, likwanan na kaya, likwanan na ako kaya. Kapag tayo ay humawak sa Panginoon, kapag tayo ay nanghawakan sa Kanyang salita, believe and you will receive. Amen. Sa mundo, sabi dito, see and you will believe. Subalit sa atin bilang mga anak ng Diyos, believe and you will see. Maniwala ka at ito ay yung mararanasan. No? Dapat yung ating pananampalataya ay buong-buo. Kapag inalay natin sa Panginoon, huwag na tayong mag-alinlangan pa sapagkat ang Diyos ang nangako at ang Diyos ay hindi tao na nangangako tulad natin kung minsan hindi natin ito nagagawa. Kapag nangako ang Diyos, ito ay kanyang tutuparin. Ano't anuman ang mangyayari, ito ay kanyang gagawin para sa atin. 1 John chapter 5 verse 4 to 5 ang sabi dito, for everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon sa ating pananampalataya, napapagtagumpayan natin ang mundo. Who is that overcomes the world except the one who believes that Christ is the Son of God? Amen. Tayo na naniniwala na ang ating Panginoon ay anak ng Diyos, ang Diyos natin tagapagligtas ay buhay. Tayo ay mayroong pananampalataya at ang pananampalatayang yan ay ang ating pananggalang. At ito ang magdadala sa atin sa katagumpayan ng dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Yan ang ating panangga sa tuwing may babato sa atin ng dyablo tulad ng ating Panginoon. Nung siya'y tinukso ng dyablo, anong ginamit ng Panginoon? Siya'y pingin lewarin dyablo niyang kanita. Siya'y pingin lewarin satanas, alinin eh yan mas siya'y pingin, pwede na magawan tan Nanong gawa na ng Ginoo? Salita ng Ginoo, salitain kayang ginamit. Sapagkat wala na pong higit pang malakas sa salita ng ating Panginoon. Wala nang hihigit pa sa salita ng Panginoon. Kaya nga po pagka tayo maharap sa mga panganib, just the mention of the word of Jesus, just the mention of the name of Jesus, po'y napakamakapangyarihan. Tayo ay dumadalan sa takot. Meron tayong pinagdadaanan na nakakatakot, just a mention of His name, and the devils will flee away. Magsisitakbuhan yan sa pangalan lamang ni Jesus. No? When you cast out the devil, wag po kayong matakot. Wag po yung pagka nagka-cast out kayo ng spirit, lalambot-lambot kayo na parang nakikiusap kayo. Sige na, lakwan mo na ako. Paparak-parak ka pa Lakwan mo na ako, tama na.
When you fight your battle, you fight your battle like a victorious warrior of God. Sapagkat tayo ay nasa likod ng Panginoon, siya ang humaharap ng battle para sa atin. Amen? Binigyan niya tayo ng power and authority, tandaan po ninyo. No? Ang diablo, meron lang siyang kapangyarihan. Wala siyang kapamahalaan. Tayo, we have the power and we have the authority. Unahan mo pang takot you. Yung ginunay sinabi, I am your God. Ako nga yung Diyos mo, tatakot ka. Kung tayo nga ay tunay na mananampalataya, tunay na tagasunod ng ating Panginoon, hindi tayo dapat matakot sa diablo. And I am sure wala na po dito sa atin ang nakikiraan. Tabi-tabi po, nakikiraan po. Wala na pong gano'n, ano? Sabi na rin pastor, tamo ang dala niya, pandakurakan nyo lang. Mabating ko kayo na. Subukan nyo rito sapatos yung mga sis, panyipanyitan ka rin lang kayo. Mabating ko kayo ka na akong dala na. Makukukin, kaya biking ginuwi, ako tatakot kaya kayo. Ha? Kung ating next pointer, never failing word of God. We are good soldiers of God because of the never failing word of God. Kung kanina po, yung defense natin, yung ating pananampalataya, ngayon naman, ang offense natin ay ang kanyang salita. Ephesians chapter 6 verse 17, Put on salvation as your helmet, and take the sword of the Spirit, which is the word of God. Sabi nga kagabi ng ating pastora, si Pastor Jack Wata nagsabi, sa basketball, hindi po pwede manalo sa basketball kung puro depensa lang tayo. So, mga nagbabasketball dyan, Kung puro defense lang tayo, hindi tayo mananalo, dapat meron din pong offense. Pero yung offense natin, hindi tayo managkas. Hindi natin minumura yung diablo. Binabato natin siya ng salita ng Panginoon. Ano ang ibabato mo kung hindi mo alam ang salita ng Panginoon? O yan po yung problema. Nanong kaya kang gamitan nung may balo yung salita ng Ginoo? Makanano may nga balo nung ka mamasa? Makano may nga balo nung ka makirandam? Potang at suta mo kitang ngalangan. Nanunay kasita? Ikwa mo nang mga palikang nervyos, may aga na kahit ang John 3:16. John 3:16 niya mo, ikwa mo mga pali, may ayagkas. Never failing word of God, ang salita ng Panginoon. This is our weapon against in our battle. Ang salita ng Panginoon. Kung kanina yung word of faith, yun ang pangsangga natin. Kung minsan, kailangan din natin bumato. Hindi lang kung minsan, kailangan natin batuin. Hindi lang tayo laging depensa sa diablo. Tayo naman minsan ang magtaboy sa kanya. Kung nakikita nyo na nandiyan yung diablo sa bahay nyo, palayasin nyo. Huwag yung asawa nyo, palayasin nyo. Puta bagyan, makimpakinig ka na kumalan. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is alive and active. Alive and active, ang salita ng Panginoon. Sharper than double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Napapansin niyo po ba ninyo kapag tayo ay nagbabasa ng scriptures? Palagi natin itong binabasa. Palagi natin itong naririnig. But every time we read it, every time we encounter it, merong panibagong mensahe ang Panginoon. Amen? Yung salita ng Panginoon, hindi nag-iiba. Hindi napapalitan. Pero every time you read it, merong fresh na mensahe ang Panginoon para sa atin. Why? Because the Word of God is alive and active. Salita ito ng buhay na Diyos. Kaya ang kanyang salita ay buhay. Kaya kung minsan, narinig ko na yan. Yan na naman ang topic. Pwede naman ako nakahiga, yung mga naka-online. Sorry po. Pwede naman ako nakahiga, yun na naman ang topic, narinig ko na yan. Ang salita ng Panginoon, they bring fresh blessings every time we read them. Amen? At sabi dito, it is a double-edged sword, masakit kapag ito ay tumama sa atin.
tumatagos. Bakit? Kasi nga buhay ang salita ng Panginoon. Ang sabi ng iba, ako na naman yung pamarandaman do. Kinuwento mo ko kaya na ano? Nakita kasiping na. Kinuwento mo ipatay katanan din na ano? Ang salita po ng Panginoon is active and alive. Kaya po, wag po tayong manawa. No? Napakakapal po ng Bible. Sabi, basang ko na naman, binasa ko na. 30 times ko na nga basa yung Bible. Ulitin ko na naman. Kahit na 100 times, kung wala sa iyong loob ang pagbabasa mo, wala din po itong kabuluhan. When you read the Word of God, we should meditate and ask the Holy Spirit to guide us. Hanggang sa ganon, ay hindi lamang natin maunawaan kung hindi mabuhay ang salita ng Panginoon sa atin. Amen? Talakpakan po natin Panginoon. Isaiah 55:11, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ang salita ng Panginoon hindi babalik sa Kanya nang walang kabuluhan. Kaya tayo po, pag tayo po yung namamahagi ng salita ng Panginoon, naman makiramdam. Paulit-ulit ko na sinabi, naman makiramdaman. Kung napinulitan, ipagpatuloy mo kapatid. Sapagkat sinabi sa salita ng Panginoon, hindi babalik nang walang kabuluhan ng salita ng Panginoon. Kapag ito ay pinanggit mo, mayroon at mayroon itong mangyayari. Kapag ito itinanim mo, bubunga at bubunga ito, mamumunga at mamumunga ito. Amen? Kung minsan po sa amin pong online service sa Saudi, nakikita mo minsan sa Zoom, kung minsan lahat patay yung camera. No? Hindi mo alam kung ano ginagawa nila. No? Hindi nila alam kung natutulog, kung ano. Subalit ikaw bilang nagsasalita, bilang namamahagi, huwag mong alalahanin. Matulog sila kang matulog. Manabula mo rin. Inabula mo rin ni Banal Spirit potang burinong gisingan. Gigising at gigising din sila. Hindi mawawalan ng kabuluhan ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya po yung ating pong mga nagsasalita dito, yung ating pong mga mahal na pastor, hindi po yan, huwag po natin sayangin yung kanilang mga laway pag nagsasalita. Makirandam ta po. Reta pong pakaluklukken. Kaya balita na po matudtud. Yung mga naka-online, mamaya na po tayo matulog. No, sayang po yung salita ng Panginoon. Hindi po ito basta-basta lang na hinandaan ng kung papaano. No? Pinagtutulong-tulungan po nila itong ihanda upang ihain sa atin, upang ihatid sa atin ang magandang balita ng Panginoon. Nang sa ganon, tayo ay ma-equip ng kanyang mga salita at tayo ay makinabang sa lahat ng ito. Amen? Amen. And I think this is the last pointer po. Overtime po ba? Guaranteed victory. We are good soldiers of Christ and because of that, our victory is guaranteed. Pag sinabi natin guaranteed, garantisado. Pakadigdig kay puitang ar. Garantisadong pagwawagi. Guaranteed victory. 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God, He gives us the victory through, kanino? Through our Lord Jesus Christ. Ang ating katagumpayan wala sa Calvary Temple. Ang ating katagumpayan wala kina pastor. Ang ating katagumpayan wala sa ating mga asawa, wala sa ating pamilya. Ang tagumpay natin ay na kanino? Na kay Kristo. Amen! Romans chapter 8, verse 37, yet in all these things, we are more than conquerors. Hindi lang tayo conqueror, more than conquerors. No? Kalyan tayo aming Diablo, damusakan tayo. Tatatakot. Pauli na ning lugod na ning Ginoo. Because of the grace of God, we are more than conquerors through Him who loved us. Sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, napapagtagumpayan natin ang lahat ng ito. Nang dahil sa kanyang pag-ibig, sa ating pananampalataya, sa ating Diyos na buhay, napapagtagumpayan
natin ang lahat nito. Tayo ay nakatayo kasama niya sa parada ng tagumpay. Amen! Amen. Tayo po ay mag-review na. No? Yung pong unang-una, I am a soldier of God. And because of that, I have a bold spirit. No? Number 2, extraordinary strength. Hindi po pangkaraniwan. Ang lakas ng mga tao, ng mga anak ng Diyos na sa Kanya ay sumasampalataya. We have indestructible shield of faith. Yung ating pong pananampalataya ang ginagamit nating sanggalang sa lahat ng pagbabato sa atin ng dyablo. And the never-failing Word of God, ang salita ng Panginoon ng ating sandata. Ito ang gagamitin natin sa ating pakikibaka, this is how we fight our battle through the Word of God. And because of His love, because of His mercy, we have a guaranteed victory because we have through the Lord Jesus Christ. Amen. Bilang panghuling verse po, 1 Timothy chapter 6 verse 12. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you were made good confession in the presence of many witnesses. Fight the good fight of faith. Yung pong pananampalataya na ating pinangahawakan, tayo ay nananampalataya hindi sa kani-kanino lamang, kung hindi sa Diyos, the name above all names. And we are victorious because of Him. Hindi na po tayo nag-aalinlangan sapagkat tayo matagumpay na, sapagkat napagtagumpayan na niya ang lahat para sa atin. Amen! Hallelujah, hallelujah. Akin pong ibibigay na sa ating pong punong pastor. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng Lord. Praise God. Sino po ang na-bless? Sino po ang na-bless? Amen. Praise God. Maraming salamat po, Brother Jess, sa napaka-powerful word ng ating Panginoon. And alam niyo po, very timely po itong message ng Lord na ito bago ho tayo mag-communion. Total, mamaya pa lang kung 2 o'clock ang next service, bigyan niyo po ako hanggang 1:30. No? Bigyan na kayo. Ako, ligo pa. But talaga hong masarap po ang salita ng Panginoon. Amen. I'm so blessed po sa umaga din pong ito. Dahil bilang good soldier, nakita ko po ito sa ating kapatid din. Actually, no? Hindi lang niya nakwento ngayon. Okay pong kwento ko itang milyar ng din ko. Puyat pa ho yung mga yan kasi kaninang madaling araw nag-text po sila sa akin na aksidente po ang isang anak po nila sa expressway. No, wreck po yung sasakyan, hit and run ng truck. Pero okay naman po ang kanilang anak. Yun po yung at hindi po sila sumuko. Kaya ito po yun fight the good fight of the faith ho natin. Kahit anong mangyari, tumayo ho tayo. Kahit anong mangyari, lumaban ho tayo. Bakit? Sabi nga po sa ating napag-aralan ngayon, garantisado na po yung victory. We are not fighting for victory. We are fighting from victory. Magkaiba po yun. God, nasa victorious life na ho tayo because ang sabi po ng Lord 2,000 years ago, it is finished. Tinapos ko na. You just need to receive ho. At ang sekreto ho dito for us na meron tayong bold spirit, extraordinary strength, indestructible pong shield of faith po natin, tsaka po yung pong sword of the Spirit po natin na never failing po ang word ng Panginoon. Alam niyo ho, for us na talagang maging garantisado po yung victory po ho natin, ang dapat ho nating gawin is mag-obey lang po sa Lord. Ang buhay po ng mananampalataya, the best life of a believer, the best life of a child of God, the best life of a friend of God is a life of intimacy and obedience to God. The best life that we could have is a life of intimacy and obedience to God. We do not make ourselves na talagang mag-obey kay Lord o maging intimate kay Lord for us to be saved. We were already saved nung tinanggap na po natin ang Panginoon. Kaya po natin ino-obey ang Lord upang tayo'y maging matagumpay. You can be saved, you can go to heaven, but live a miserable life po dito. Alam niyo ba yun? Kasi po, alam niyo po, hindi tayo talaga iiwan ng Panginoon. Nasa atin po ang Panginoon. Pero sabi nga po ng ating kapatid, ang diablo rin nandyan. Ang diablo po,
daig pa niya si Mike Enriquez. Hindi kanya tatantanan. You need to understand, every day, meron pong spiritual battle. At gusto ng diablo, matakot ka at mamatay ka sa takot. At gusto ng Lord, fight the good fight of faith. Kung paano kahit yung kapatid po natin, na COVID po, sa 3 minutes parang tinatalo siya ng diablo. After 3 minutes, mimasmasan niya. Bakit ho? That is the Holy Spirit. And the Holy Spirit will remind you all things. What will the Holy Spirit remind you all things? Sabi nga ho ng ating tagapagsalita, kung hindi po minimeditate ang salita ng Panginoon. Alam niyo ho ba yun? We need to meditate the Word of God so that kapag nandun ka sa sitwasyon na parang hindi mo alam ang gagawin mo, the Holy Spirit will remind you, don't worry. Don't worry. Ito yung salita ng Panginoon. Ito yung shield of faith mo. Ito yung sword of the Spirit mo. I will never leave you nor forsake you. Ang problema po ng isang sundalo kung minsan kaya napapariwara, kahit po sa mga kapulisan, it is because of disobedience. It is because of disobedience. And the problem of disobedience is self-centeredness. Yung pong nakasentro ka sa sarili mo lang. In fact, this is the main problem of our society. The main problem of the world is self-centeredness. Yung makasarili ka. Paano naman ako? Bakit ako susunod? Bakit ko ibibigay yung tithes ko? Bakit ako? Alam niyo po, nasaktan ako. Kailangan gumanti ako. Self-centeredness. Kaya nga po yung na-share po ng ating kapatid kanina sa kay introduction, if anyone would come after me, sabi ng Lord, he must deny himself. It is not about ourselves. Did you know, bago tayo, magte-take po tayo ng Holy Communion ngayon, one of the things na gusto po tayong isave ng Lord, hindi lang po yung hell, hindi lang sa hell, hindi lang sa ating kasalanan, but God wants us to save us from ourselves. Because ourselves are dangerous. Yourself is dangerous. Kaya nga po yung na-share po ng ating tagapagsalita kanina, sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all. Ang puso ay mapanlinlang. Ang emosyon ay mapanlinlang. So hindi tama na sabihin natin, na nalaman na natin to, na sa mga ibang tao, maging sa para lang, kung minsan nalalaman din kung ano ang tibok ng puso mo, sundin mo. Wala pong ganun. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos, hindi ang tibok ng puso natin. Kasi ang pinakamasama sa lahat, hindi si Satanas, kundi ang puso ng tao. And that is why ang ginawa po ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo is to save you, pati po ako, sa ating sarili. Because our self is dangerous. We are so selfish. Mapapansin niyo po yan. Kung minsan merong bago yung kakilala mo, gusto mo rin magkaroon ka ng bago. Covetousness. Self-centeredness. And it is very dangerous. Magiging disobedient ka, o wala na, as a soldier of God. Parang nabasa po natin yung sa Romans po natin sa introduction kanina. We're living in this world to please our commander-in-chief. Hindi po yung pangarap natin. Nung sinuko natin ang buhay po natin kay Lord, hindi na po yung pangarap po natin, pangarap ni Lord. Is that bad news? No. Because definitely, yung pong pangarap ng Diyos sa iyo, higit na maganda kesa sa pangarap po natin. Kaya magtiwala ho tayo. For I know the plans I have for you, sabi po niya sa Jeremiah 29:11, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Ito po ang plano ng Panginoon. And that is why, kung gusto niyo pong maging matagumpay bilang sundalo ng Diyos, kung ano lang po yung instruction, meron pong slogan ng mga army o mga militar, obey first before you complain. Hindi po ibig sabihin dito after they obeyed, sir, pwede na po ba ako mag-complain? Nag-obey na ako. Hindi po. Ibig sabihin lang po niyan, hindi ka dapat mag-complain, lalo na sa gitna ng giyera, kahit na nag-obey ka. Nasa gitna ka ng pagsubok, kapatid, nasa gitna ka ng mga kapigatian ngayon, huwag kang magreklamo, just thank the Lord. Praise the Lord. This is how we fight our battles. We praise Him in the midst of the battle. Nung si Jehoshaphat, 3 bansa ang sumasakop sa Judah, ang sabi ng Lord, huwag kayong magalala, the battle belongs to the Lord. The battle belongs to me. Pero humarap kayo. Yun po ang gusto ng Lord. Hindi pwedeng, Lord, bahala ka na. Sabi na, gusto ng Lord, you need to stand on your ground. Resist the devil. Amen? Wag ho kayo makiusap sa diablo. Resist the devil. Stand on your ground. Stand on the word of God. Stand on your faith.
Huwag nyo pong bibitawan yung shield of faith kasi pag binitawan nyo po yan, papanain at papanain po kayo ng dyablo na napakarami. Lalo kayo malulugbok, mapapaaga po ang pag-uwi nyo sa langit. Okay lang naman yun. Gusto nyo pong mapaaga, maapag po yung Niralda ko pa. Andiyan nga na kayo mo. Pero gusto po ng Lord, maging matagumpay tayo, long, abundant, blessed life upang mag-glorify natin ang Ama at marami pang kaluluwa ang makakilala dahil sa buhay na binago at pinagpala ng Lord po sa atin. So tandaan nyo po, tanggalin po natin yung pagiging makasarili po natin. Walang sundalong masunurin na makasarili, na self-centered. Ang problema ng pamahalaan, self-centeredness, tignan nyo po yung mga kumakandidato. Ang problema din po ng pamilya, kuminsan self-centeredness. Bakit po nagbibisyo itong anak, itong magulang o kung sino man sa pamilya? It is because of self-centeredness. Gusto ko ito, gusto ko ito, gusto ko ito. But as a good soldier of God, as a child of God, as a friend of God, and as a good soldier of God, we must obey Him in order for us to live a blessed, abundant life. Amen. Gusto niyo po ang pinagpala ang pamilya po natin, ang buhay po natin? Trust and obey, for there's no other way. To be happy in Jesus, we need to trust and obey. And fight the good fight of faith. Huwag niyo pong tanggapin yung kung anong binibigay ng diablo sa inyo. You are blessed, you are safe, you are more than conquerors, you are victorious in Christ. No weapon formed against you shall ever prosper. Amen? And ang lahat ng problema, lilipas yan. Kapag sumuko ka, ikaw ang lilipas. Huwag ho tayong sumuko. Ang isang sundalo po, no retreat, no surrender. Lalo na mga sundalo ng Diyos. No retreat, no surrender po tayo kay Satanas. Amen? Surrender lang ho tayo kay Lord. Ngayong surrender na tayo kay Lord, panalo na po tayo. Amen? Praise God. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Alalahanin po natin ang ginawa po ng Panginoon yung victory sa krus ng Kalbaryo. Bakit ho tayo mga anak ng Diyos? Bakit ho tayo maligtas na? Bakit ho tayo magaling na at pinagpala na dahilan sa tinapos na po ng Panginoon ang lahat ng yan sa krus ng Kalbaryo. Sige po, habang sineserve po sa atin ang